Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po dito sa ating karatig bayan, dito sa Saudi, sa Malaysia at sa Singapore, lalo sa Indonesia. Hello po, shoutout po sa inyong lahat. Sana po ay paki-like po and share ang aking YouTube channel. Sana po lagi po kayo nakasubaybay sa aking YouTube channel. I am Purkit Vlog mo. Ito na nga po, pag-uusapan natin ang tungkol po sa ating BP Sara na kurakot sa ating pamahalaan. Ito na nga po, haharapin na raw ni Sara Duterte ang kanyang mga aligasyon sa hinaharap niya ngayon tungkol sa dalawang hinain na impeachment dito sa Kamara at kay Senador Laila de Lima. Sana naman po harapin na niya. Ang sinasabi niya ay haharapin niya na raw niya para daw hindi na raw madamay ang kanyang mga tauhan. Ang tagal na. Diyos ko, baka ito'y tatakbo na naman siya. Kung ano mga sinasabi niyang haharapin niya, sana noong pa niya ito hinarap yung mga kasong itong kanyang mga kasong pandarambog. Diba? Nakakahiya siya. Talaga nga naman, oo. Talagang ito si Sara, kung ano mga dramang pinagsasabi. Kung yung MBA nga pinadalan siya yung sipwena ng MBA pero hindi siya tumarap. At ito naman po sa December 11 may maghaharap na naman siya, baka na naman daw ito'y mapuspon. Dahil marami daw itong mga activities na gagawin sa Davao. Sana naman to yung impeachment na laban sa kanya ay sagutin na niya kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan, kung saan niya ginastos ito sa mga panlalaki. Biro nyo, 11 days lang naubos ang pera ng taong bayan, ang confidential fund niya. Tapos marami akong nababalitaan dito sa GMA na 405 na mga maraming tumanggap pero iba-ibang mga pirma at yung ibang mga pirma ay isa lang ang ballpen, isa lang ang kulay ng ballpen. Tama ba yan? Anong tawag dyan? Pangloloko. Nakakayas ang presidente. Kaya nga yung maraming nga bumabati ko sa kanya, meron siyang topak. Hindi ito ang magandang ating magiging vice president, lalo na si lalaban sa ng kakandidato ng presidente. Ano ka? Hindi ka namin boboto. Ngayon pa alam na namin ang iyong kalakaran. Pag nanakaw lang ang ginagawa mo sa taong bayan dito sa Pilipinas, baka lalo tayo lumubog. Lahi nyo nga kayong magkakapatid. Nakikita ng taong bayan na kayong magkakapatid ay magnanakaw. Smuggling, mga drug pusher, mga drug lord. Katulad ka ng tatay mo. Nakakaya magiging presidente ito. Walang kahinat na sa ating Pilipinas kundi mangungurakot lang sa ating bayan. Kamukha ko mga tax player dyan. Siyempre, hahalumbatin nila ang pera ng taong bayan. Diba? Yan ba magiging presidente? Pagkatapos sasabihin niya, ang presidente natin ngayon hindi marunong maging leader. Siya kaya, ano bang nagawa mo nang ikaw'y DepEd? Saan ka napunta? Bigla, isang taon ka lang yata, nag-resign ka na, pagkatapos binatikos mo ang ating presidente. Ano bang nagawa mo sa DepEd? Naglarmierda ka lang. Wala ka naman nagawa.
Di ba? Puro lang panlolokong ginawa mo sa taong bayan pagkatapos ang presidente, akusahan mo ng yung, naku, ewan ko nga ba, yung mga pinagsasabi mo, pati yung mga patay na. Sinasabihan mo ng ganito, dapat mahukayin at tatapon mo sa West Philippine Sea at ang ating Pangulo ipupugutan mo ng ulo. Pati ang ating First Lady at si Martin Romualdez ay sasabihan mo, ipapapatay mo sila. Yan ba ang leader ng magiging leader ng ating bansa? Hindi maganda. Hindi ka magandang magiging leader ng Pilipinas kasi wala kang wala kang utak. Ngayon nahaharap ka sa kasong pandarambog, pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Wala. Paano po? Maraming salamat po. Paki-shoutout po ang aking YouTube channel at paki-like and share at paki-pindot na rin po ang button icon. Sana po ay lagi po kayong nakasubaybay sa akin at lagi po kayong update sa aking mga balita. Maraming salamat po. Bye-bye.